Kapatid, magandang araw po sa inyong lahat at sana po ay nasa mabuting kalagayan po kayo at maraming mga lumabas na mga manghuhula ngayon sa taong ito. Basta New Year na, daming mga kukonsulta sa mga tinatawag na mga manghuhula. No, fortune teller mga kapatid. So ngayon mga kapatid, bago tayo mag-share, isang sikat na tinatawag siya na Asian Nostradamus, no, si pangalan nito. Isa sa mga sikat, no, si Jay Costura prediction. No, meron siyang mga prediction mga kapatid, and then magbigay tayo ng para ma-educate natin yung mga Katoliko patungkol sa mga manghuhula. Dapat ba tayong maniwala sa mga ganitong mga prediction? Marami silang prediction sa mga lindol, no? Sa mga celebrity, sa mga calamity, no? So ito po siya, napakinggan natin. Follow or understand the lines. Sunod-sunod na kasi siya, so we have to be ready. Ang taas ng chances na mangyayari siya ngayong 2026. No specific date. Okay, Ms. J, before I take a break, I want to leave it in a high note. So maybe if you could just share with us a win for the Philippines naman this 2026. So, ayun nga sa akin, ang mga Pilipino kasi is napaka-positive kasi talaga siya. No? Kahit gaano kahirap ang buhay, lumalaban tayo. So, kailangan natin suporta ng bawat isa. Learning. So, yun ang nakikita ko. Ang mga Pilipino ay hindi nawawalan ng pag-asa. Lagi lang tayong magdasal para laging positibo. Most of the cases kasi nakikita ko sa atin is talagang kahit gaano kahirap, madiskarte ang mga Pinoy. Learning. Alright, on that note, Chow, Yes, big predictions coming up. Bigger predictions, actually, from no other than Psychic J. Costura after the break. Stay tuned. Still with us is Psychic J. Costura, who, by the way, also boldly predicted COVID back in 2019. So, we are all ears to hear your predictions for this year. yes, so let's go straight to names. What are your predictions for BBM? Masyadong conflict, no? Kasi talagang may ilalaban niya kung anong dapat niyang ilaban, no? So, syempre hindi natin talaga mapipigilan din ang mga ibang taong bayan. May mga hindi sumusuporta sa kanya at may mga sumusuporta din sa kanya. Sara Duterte. Sara Duterte is very, talaga siya, strong woman. So, sa nakikita ko talaga sa kanya is hindi rin siya magpapapigil sa gusto niyang gawin. No? So, kung iisipin mo, we all know the fact that meron talagang conflict between the rivalry sa tinatawag nating politics between the two of them. Former President Duterte. Medyo nakakalungkot isipin na medyo nasifeel ko is humihina yung aura niya. Pero I can sense it na ang taas ng chances makakauwi siya. Mataas ang chances na uwi siya sa 2026 or I'm hoping that mangyayari siya sa 2026. So, yan. Nafe-feel ko lang. si Cheese Escudero. Nothing much sa kanya. Wala ako masyadong nafe-feel sa kay Mr. Jesus Escudero. Heart Evangelista. At yung Evangelista is, sa nakikita ko, masyado siyang nag-overthink ngayon. And I can say na mas mag-i-stay siya ngayon 2026 sa ibang bansa compared dito sa Pilipinas. Parang she will choose to stay out of the country dito. Senate President Tito Soto. Sa kanya, may nakikita ako, may nafe-feel akong sickness sa kanya, but it's upper part, so sa bandang ulo niya at saka dito sa tenga. Yan. So, mas may concern ako sa kanya ngayon sa health niya. Sandra Marcos. Medyo
komplikado ang nakikita ko sa kanya, no? Kay Sandro Marcos. Kasi meron akong natibil sa kanya na controversy. Yan, so abangan natin yan sa ngayon 2026. So magiging komplikado ang posisyon niya. What about Governor Pam Baricuatro of Cebu? Sa kanya, hindi ko pa siya nakita sa... I'm not familiar sa kanya, no? So hindi ko masasabi kung anong magaganap sa kanya ngayong 2026. A name that also lingers. So dito mga kapatid ay nagbigay siya ng mga personal na opinion at might be a prediction. So ano bang payo ng ating banal na kasulatan patungkol sa mga manghuhula, no? Dahil nakita natin na gagamit siya ng rosaryuhan, no? Gagamit din siya ng mga religious images, no? So ito lang ang ating reminder mga kapatid, sa banal na kasulatan patungkol sa fortune tellers, no? Mas mabuti na basahin natin ito. Dahil marami sa atin na kung konsulta sa mga manghuhula, lalong-lalo na sa pagsalubong natin sa taong 2026, no? So, ating babasahin ha. So, atong i-search mga kapatid yung litra por litra po na advice sa banal na kasulatan. Kung okay ba ang ganitong practices mga kapatid. Ito po. Babasahin natin. Deuteronomy chapter 18 verses 10 to 12. Ito yung nakasulat. Huwag masumpungan sa gitna mo ang sinumang nagpaparaan ng kaniyang anak na lalaki o anak na babae o apoy o manghuhula o mahiko o mahiin o superstitious belief, pamahiin, no? O mangangaway or encantador o kumukonsulta sa mga espiritu o sa lamangkero o sumasanggunin sa patay, sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay kasuklam-suklam sa Panginoon. So ito po sana po objective po tayo mag-isip, no? Hindi natin i-rely yung buhay natin sa mga psychic or manghuhula, sapagkat sino mang gumawa ng mga bagay na ito, tingnan nyo sino man ang gumawa sa mga bagay na ito ay kasuklam-suklam sa Panginoon, no? So Deuteronomy chapter 18 verse 10 to 12. Dito naman tayo sa Leviticus chapter 19 verse 31. Huwag kayong lalapit sa mga nagsasanggunian sa mga patay, ni sa mga manghuhula. Huwag ninyong hanapin sila upang kayo'y madungisan sa pamagitan nila. Ako ang Panginoon, ninyong Diyos. So, paalala po, no? Hindi po ito aking salita, no? Hindi, nandyan po ito sa banal na kasulatan. Dito naman tayo sa Isaiah chapter ayaw isalig ang kagalingon anak prutas. Totoo yan kapatid. Sa Isaiah chapter 8 verse 19, at sa pagkakanilang sasabihin sa inyo,
sumangguni kayo sa mga manghuhula at sa mga espiritong pabulong-bulong at pabulong. Huwag bang sasabihin ng isang bayan sumangguni sa kanilang Diyos? Sasangguni ba sa patay alang-alang sa mga buhay? So ito po, sinasaway po yung pagsangguni, no, ng mga manghuhula po. At ito po, another text mga kapatid. Sa New Testament tayo, sa Old Testament, daming mga talata. But ito lang, Gawa, Kapitulo 8, 16, versikulo 16. Nangyari nga, samantalang kami nasisiparoon sa dakong panalanginan, ay nasalubong namin ang isang aliping babae na may espiritu ng panghuhula. Si San Pablo po ito. Nagbibigay ng malaking pakinabang sa kanilang mga Panginoon sa panghuhula. No? So, basahin niyo po itong Gawa chapter. Saan natin na? Gawa, hanggang 16 lang ito 16 to 18. Nabasahin natin So, naka-gather ng maraming pira yung mga amo nila. Ito'y sumusunod kay Pablo at sa amin. At sumisigaw. Yan ang nagsabi. Nag-affirm Bilib siya ni Pablo at sa mga kasamahan ni Pablo. No? Ito'y sumusunod kay Pablo at sa amin at sumigaw na nagsasabi itong manghuhula na itong babae. Sa New Testament po ito. Ang mga taong ito ay mga alipin ng kataas-taasang Diyos na nagpapahayag sa inyo ng daan ng kaligtasan. Nag-affirm pa kay Pablo at sa mga kasamahan. At ito'y ginawa niya sa maraming araw. Datapwat si Pablo na nabagabag ay lumingon at sinabi sa Espiritu, inutos ko sa iyo sa pangalan ni Jesucristo na lumabas ka sa Kanya at lumayas ang Espiritu na oras ding yaon. Yung masamang Espiritu lumayas sa Kanya. Ipatuloy natin sa 19. Alam nyo, galit na galit po yung mga amo niya, yung mga dahil sa ginawa ni San Pablo at dahil dito ay napahamak sila sa San Pablo. Tinutorture si San Pablo dahil marami siyang mga napaniwala. Datapwat nang makita ng mga amo na nawala na ang kanilang pag-asang pakinabang, ay sinugaban nila sina Pablo, sinalakay na si Silas, at kinaladkad sila sa pamilihan sa harapan ng mga pinuno. At sila ay iniharap sa mga mahistrado. At sinabi, mga taong ito na mga Hudyo ay lubhang gumugulo sa aming bayan. Grabe, no? At nagtuturo ng mga kaugalian ay hindi nararapat tanggapin at gawin namin na mga Romano. At ang karamihan ay nagsipagbangon laban sa kanila. At ang mga mahistrado na pinupunit ang kanilang mga kasuutan at inuutos na sila'y hagupitin. So, nabilanggo po sila, pinipersecute po si Pablo at si Silas dahil dito, mga kapatid. Okay? So, mag-ingat po sa mga fortune tellers, mga manghuhula. Binabasa ko lang yung talata para mawiden po kayo at ma-reminded tayo na mas mabuti magbasa ng banal na kasulatan dahil ito po ay makapagbigay sa atin ng additional na inspirasyon. Okay. Sabi naman ni Saint Augustine, dito na tayo ni Saint Augustine,
Ito po. All arts of divination. Divination, relation to broad po ito. Are false and sacrilegious because they seek knowledge apart from God. So, ang problema dito ay yung divination is they appear as divine. No? So, kailangan natin ng guidance ng ating mga church fathers dahil all arts of divination are false and sacrilegious po. Kaya nga tinatawag siya divination dahil he or she will appear as divine. No? Kailangan natin ng discernment, mga kapatid, para hindi po tayo mag-rely sa mga prediction or sa mga manghuhula kahit ano yung sinasabi nila patungkol sa isang tao, patungkol sa iyong posisyon, patungkol sa iyong future, mga kapatid. Ito po. Saint John Chrysostom. Sabi ni Saint John Chrysostom, ang ganda. To run to diviners is to deny the providence of God. Mga diviners, related po ito sa manghuhula. So, kung i-rely mo yung buhay mo sa zodiac sign, sa astrology, no? Hindi maganda yon. Let us rely on God alone. Paglilihi natin, delikado po yun. Sa St. Jerome, sabi niya, those who consult soothsayers cut themselves off from the Spirit of God. No? Soothsayers, no? Manghuhula, no? Ang sabi niya, cut themselves off from the Spirit of God. Mabigat po itong sinabi ni St. Jerome, no? Mabigat po. Mabigat po ito. Hindi to basta-basta. Claims to predict, ano yung soothsayer? Claims to predict the future, uses divination, signs, omens, spirits, astrology, rituals, seek knowledge not from God. No. Let no one be found among you as soothsayer. No? Malinaw na malinaw po yan. So, grabe yung reminder sa atin, no? Sa mga church fathers natin, sa mga manghuhula, mga kapatid. Malinaw na malinaw po yan, no? Ano pang sabi ng ito po. So, isa sa mga teaching ng simbahan, hindi tayo maghanap ng kapangyarihan na hindi galing sa Diyos. Not all information automatically galing sa Diyos. No? So, not all true is from the Lord. Dahil pwede naman magsasalita ng ng totoo yung demonyo. Not to promote truth, but to deceive us. No? So, ang pinopromote ng simbahan is prayer. No? Ang pinopromote ng simbahan is to rely on God's providence. Not to not to manghuhula. So, kailangan yung ating buhay ay nababatay sa Ebanghelyo. Hindi nababatay sa tarot cards, no? Hindi nababatay sa sa horoscope. So, ito po hindi po nagja-judge ang simbahan personal sa isang tao. Kundi sa occult practices po. Doon po siya nag-evaluate, no? So, lahat ng mga sumangguni sa manghuhula should go to confession and ask the grace of repentance and the mercy of God po. Kailangan natin yan, no?
lahat tayo ay nangangailangan dyan. Pati na si Father Darwin kailangan ng sacrament of reconciliation. Tayo lahat po. Walang exempted sa atin. Ito po yung pinaka-importante. Not everything supernatural is from God. Truth is judged by source, origin, fruit, and obedience to God. Yan po. A moral stand, a moral life ng isang visionary or sa isang tao, doon makikita po. Mag-ingat po kayo dahil marami po na pumupunta sa office natin na meron silang psychic ability at nung diniliverance na natin, nag-react during prayer of diagnostic pagay. Nawala na sa sarili. Normal kung makausap during diagnostic prayer. Grabe. Grabe yung reaction. So ilan po muna mga kapatid at Fighty Maria Tatak FD with a humble heart. At sana meron kayong natutunan ngayon. At itong katotohanan na ating nalaman, let us continue to promote, and by promoting the truth, we invite them. We never impose the teachings of the church. We only propose the teachings of the church. Here in social media, here in YouTube channel. At sana sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa YouTube channel natin, araw-araw po, meron tayong mga importante na aral, hindi po galing sa akin, kundi galing po sa ating simbahan po. Galing po sa mga church fathers natin. Galing po sa banal na kasulatan po. Minsan sa atin ay hindi na tayo tatanggap kapag opposite sa ating practices. Selective lang tayo sa pagtanggap. Dapat hindi selective mga kapatid. Kung hindi po naaayon sa kasulatan yung practices natin, hindi po naaayon sa aral ng simbahan, because the church is the pillar and the foundation of truth. Wala na pong iba. Okay? So yan lang po in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name, the kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. And blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, to us the beginning is now, never shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So, Fighty Maria, Tatak FD with a humble heart po.